Amang makapangyarihan sa langit, ingatan mo kami sa iyong mapagmahal na pag-aaruga. Ang awit 35 ay isang natatanging panalangin sa Biblia na humihingi ng tulong at proteksyon sa Diyos. Para bang ikinukwento natin kay Lord ang mga problema natin at hinihiling natin na siya'y manatiling nasa ating panig. Ipinapakita ng kasulatang ito na nagmamalasakit ang Diyos sa atin at kayang iligtas tayo sa kapahamakan. Itinuturo rin ito na magtiwala tayo sa kanyang kapangyarihan upang magdala ng mabubuting bagay sa ating buhay. Kapag ipinapanalangin natin ang awit 35, hinihiling natin ang mga pagpapala at proteksyon ng Diyos. Ang pagdarasal ng awit na ito ay paraan upang anyayahan ang kanyang pag-ibig at pag-aaruga sa ating buhay, upang maabot ng kanyang pagpapala ang lahat ng naghahanap sa kanya. Inaanyayahan kitang magbahagi ng isang makapangyarihang pangungusap sa mga komento sa ibaba. I-type mo ang iyong unang pangalan kasunod ng mga salitang, "Naniniwala ako sa Diyos, Amen." Kapag nagsasalita o sumusulat tayo ng ganito, para bang direktang nakikipag-usap tayo sa Diyos. Kaya ipakita natin ang ating pananampalataya dito mismo sa comments. Isulat mo lang ang iyong pangalan at ang espesyal na pahayag na ito. Naniniwala ako sa Diyos, Amen. Sige na, ibahagi mo ito ngayon sa comments. Ang pag-like din sa video na ito ay napakahalaga. Kapag ginawa mo iyon, nalalaman ng mga plataforma tulad ng YouTube at Facebook na mahalaga ang mga panalangin ito, kaya maaari rin nila itong ibahagi sa iba. Sa pag-like, nakakatulong ka na maikalat ang pagpapala sa mas maraming tao dito sa YouTube, Facebook at iba pa. Huwag kalimutang pindutin ang like. Kung ito ang unang pagkakataon mong sumali sa amin sa panalangin, isang mainit na pagbati ng maligayang pagdating para sa iyo. Dito, nakatuon tayo sa Diyos, hindi sa anumang partikular na relihiyon. Lagi kong sinasabi na bawat isa ay may sariling paniniwala at mahalagang igalang iyon. Pero dito, tungkol sa Diyos lamang ang ating usapan, ang isa at tanging Diyos. Kung natagpuan mo ang panalangin ito ngayon, alamin mo na may kamanghamanghang bagay na nakaplano ang Diyos para sa iyo. Iminumungkahi ko na mag-subscribe o mag-follow ka sa aming channel, libre ito. Wala kang kailangang bayaran para makasali sa mas marami pang makapangyarihang panalangin. Pindutin mo lang ang subscribe o follow button sa ibaba ng video. Kapag nag-subscribe o nag-follow ka na, matatanggap mo lahat ng bago naming panalangin ng diretso at libre. Simula ngayon, ipagdarasal kita at makikiisa ako sa iyong mga panalangin. Bago tayo magsimulang manalangin, alamin muna natin ang tungkol sa awit 35. Nagtuturo ito ng mahahalagang aral, gaya ng kung paano humingi ng tulong at kung paano tayo kayang protektahan ng Diyos mula sa mga problema. Kapag nauunawaan natin ang kahulugan nito, mas lalo tayong lumalakas sa pananampalataya. Habang sabay-sabay nating pinag-aaralan ng awit 35, manatili ka hanggang sa dulo ng video na ito. Kung aalis ka ng maaga, maaring may mamiss kang espesyal na bagay na makakatulong sa iyo sa buhay. Tuklasin natin ang mga aral na ito ng magkakasama. Isang mahalagang paglalakbay ito para sa ating lahat. Awit 35 Few Ones 1. Ipaglaban mo ako, Panginoon, laban sa mga nakikipaglaban sa akin, makipagdigma, kalaban sa kanila na lumalaban sa akin. Parang humihiling tayo sa isang superhero na tulungan tayo kapag may umaapi. Para bang sinasabi natin, Diyos, pumanig ka sa akin at tulungan mo ako kapag may laban sa akin. Isipin mo ang kwento ni David at Goliath. Humiling si David ng tulong sa Diyos upang harapin ang dambuhalang bully. Sa tulong ng Diyos, nanalo. Si David kahit mas maliit siya. Awit 35:2. Hawakan mo ang kalasag at baluti at tumindig ka upang tulungan ako. Ito ay parang kinukuha ng Diyos ang kalasag at sandata para ipagtanggol tayo at samahan tayo. Isipin mong gumagamit ka ng payong sa ulan. Pinoprotektahan ka ng payong para hindi mabasa. Isang halimbawa sa Biblia ay noong pinrotektahan ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya sa malaking baha. Ligtas sila sa arka, gaya rin natin kapag iniingatan tayo ng Diyos. Awit 35:3. Hugutin mo rin ang sibat at harangin mo ang mga umuusig sa akin. Sabihin mo sa aking kaluluwa, ako ang iyong kaligtasan. Parang inihahanda ng Diyos ang kanyang sarili upang pigilan ang sinumang gustong
Manakit sa atin, pinaalalahanan tayo na huwag mag-alala dahil nandito siya upang iligtas tayo. Para itong pagkakaroon ng kuya na nagsasabing, "Ako ang bahala sa iyo." Tandaan mo noong pinangunahan ni Moises ang mga Israelita palabas ng Ehipto? Nang makarating sila sa dagat na pula, gumawa ang Diyos ng daan para sa kanila at pinrotektahan sila mula sa mga taga-Ehipto. Ganoon din tayo inililigtas ng Diyos, awit 25:1-4. Hayaang malito at mapahiya ang mga naghahangad ng aking buhay. Hayaang umatras sila at mabigo ang mga nagbabalak ng masama laban sa akin. Ipinapahayag ng talatang ito ang pag-asa na ang mga nagnanais ng masama ay matauhan at tumigil. Para itong isang tao na nakakaunawa na mali ang magnakaw o magsinungaling at nagsisisi. Mula sa kwento ni Jonas, natutunan natin na maging ang mga taga-Ninive na gumagawa ng masasama ay nagbago nang malaman nilang mali ang kanilang ginagawa. Nais ng Diyos na piliin ng lahat ang tama, awit 35 theme. Hayaang matulad sila sa ipa na tinatangay ng hangin at itaboy nawa sila ng anghel ng Panginoon. Para bang sinasabi, naway tangayin ng hangin ang masasamang balak laban sa amin at itaboy ito ng mga anghel ng Diyos. Isipin mo ang paghihip sa isang bulaklak ng dandelion, nagkakahiwa-hiwalay ang mga buto sa hangin. Sa Biblia, pinrotektahan ng mga anghel si Daniel sa kuweba ng mga leon. Kahit nakakatakot ang sitwasyon, nagpadala ang Diyos ng mga anghel at si Daniel ay ligtas. Awit 35:6. Hayaang maging madilim at madulas ang kanilang daan at usigin sila ng anghel ng Panginoon. Isipin mo ang isang taong masama na naglalakad sa madilim at madulas na daan, mahirap para sa kanila na magpatuloy. Hinihiling ng talatang ito na pigilan ng Diyos ang mga gustong manakit sa atin. Tulad ng mga taga-Ehipto na hinabol ang mga Israelita sa dagat na pula, naging imposible ang kanilang daan. Ipinapakita kung paano iniingatan ng Diyos ang kanyang bayan, awit 25:7. Sapagkat walang dahilan ay naglatag sila ng lambat para sa akin sa isang hukay at walang dahilan ay naghukay sila upang ipahamak ang aking kaluluwa. Pinaalala ng talatang ito na minsan may mga taong nagtatangkang saktan o lokohin tayo kahit wala naman tayong ginawang masama. Para itong naglalagay ng patibong ng walang dahilan kundi para manakit. Sa Biblia, inihulog ng mga kapatid ni Jose siya sa isang hukay dahil sa selos kahit wala naman siyang ginawang mali. Pero may mas dakilang plano ang Diyos para kay Jose, awit 35:8. Dumating nawa sa kanila ang kapahamakan nang hindi nila namamalayan at ang kanilang sariling lambat na inilagay nila ay siya ring sumilo sa kanila. Sila naway mahulog sa kapahamakan. Nangangahulugan ito na ang mga taong gumagawa ng masamang plano laban sa iba ay sila ring mabibiktima ng sarili nilang bitag. Para itong naghuhukay ng hukay para sa iba, ngunit sila mismo ang nahuhulog dito. Sa kwento ni Esther, binalak ni Haman na saktan si Mardoqueo at ang mga Hudyo. Pero bumalik sa kanya ang sarili niyang plano. Ipinapakita nito na ang kasamaan ay kadalasang bumabalik sa gumagawa nito. Awit 35:1-9. At ang aking kaluluwa ay magagalak sa Panginoon. Ito'y magpapasaya sa kanyang pagliligtas. Pagkatapos ng lahat ng panalangin para sa proteksyon, ang talatang ito ay tungkol sa kagalakan at pasasalamat sa pagliligtas ng Diyos. Para itong pagdiriwang ng tagumpay dahil alam mong may tumulong sa iyo mula simula hanggang wakas. Sa kwento ng alibughang anak, nagalak ang ama nang bumalik ang kanyang anak na ligtas. Ganoon din ang saya ng Diyos kapag inililigtas niya tayo. Awit 35:10. Lahat ng aking mga buto ay magsasabi, Panginoon, sino ang tulad mo na nagliligtas sa dukha mula sa mas malakas kaysa sa Kanya? Oo, sa dukha at nangangailangan mula sa sumasamsam sa Kanya. Ito ay pagpupuri sa Diyos dahil tinutulungan niya ang mga hindi kayang tulungan ang kanilang sarili para itong pagtatanggol sa isang kaibigan na inaapi. Tulad ni David na nakipaglaban kay Goliath, mas maliit siya, ngunit dahil sa Diyos, nagtagumpay siya laban sa higante. Kapag nasa ating panig ang Diyos, kaya nating harapin ang malalaking hamon. Awit 35:11. Nagsitindig ang mga bulaang saksi, itinuro nila sa akin ang mga bagay na hindi ko nalalaman.
Inilalarawan nito ang pagbibintang ng hindi mo naman ginawa. Para itong inaakusahan ka na kumuha ng biskwit sa garapon kahit hindi naman totoo. Sa Biblia, si Daniel ay napagbintangan ng mga naiinggit sa kanya pero nagtiwala pa rin siya sa Diyos at siya'y iniligtas ng Diyos. Awit 35:5-12. Gumanti sila ng masama kapalit ng mabuti upang sirain ang aking kaluluwa. Ibig sabihin nito kahit mabait tayo, minsan binabayaran pa rin tayo ng iba ng kasamaan. Para itong pagbabahagi mo ng laruan pero sisirain naman ng iba. Si Jose ay mabait sa kanyang mga kapatid, ngunit pinakitaan siya ng kalupitan. Kalaunan, nagpakita pa rin siya ng kabutihan sa kanila na nagtuturo sa atin na ang kabutihan ay laging tamang piliin. Awit 35:13. Ngunit tungkol sa akin, nang sila'y may sakit, ang aking kasuotan ay sako. Pinighati ko ang aking kaluluwa ng pag-aayuno, at ang aking dalangin ay bumalik sa aking sariling sinapupunan. Kahit masama ang trato sa kanya, ipinagdasal pa rin sila ng mga awit para itong paggawa ng get well card para sa isang taong hindi mabait sa iyo. Itinuro rin sa atin ni Jesus na mahalin ang ating mga kaaway at ipagdasal ang mga nananakit sa atin. Ipinapaalala ng talatang ito na maging mabuti kahit mahirap gawin. Awit 35:14. Ako'y kumilos na parang siya'y aking kaibigan o kapatid. Ako'y yumuko ng mabigat gaya ng isang nagluluksa para sa kanyang ina. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pakikitungo sa lahat ng may malasakit, na parang sila'y malapit na kaibigan o kapamilya kahit hindi man nila ito iganti. Ang kwento ng mabuting Samaritano ay nagtuturo rin ng parehong aral, ang pagtulong sa kapwa anuman ang kanilang pagkakakilanlan. Tayo'y tinatawag ng Diyos na magpakita ng malasakit at kabutihan sa lahat. Awit 35:15. Ngunit nang ako'y nasa kahirapan, sila'y nagalak at sama-samang nagtipon. Oo, ang mga hamak ay nagtipon laban sa akin at hindi ko nalalaman. Kanilang pinunit ako at hindi tumigil. Minsan, kapag dumaraan tayo sa matinding pagsubok, imbes na tulungan tayo, may mga taong natutuwa pa sa ating paghihirap. Para itong nadapa ka at sa halip na tulungan ka, pinagtatawanan ka pa. Naranasan ito ni Jesus sa krus, tinukso at nilibak siya ng mga tao, ngunit pinatawad pa rin niya sila. Itinuro niya sa atin ang tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad. Awit 35:16. Kasama ng mga mapagkunwaring nangungutya sa mga piging, pinagngalit nila ang kanilang mga ngipin laban sa akin. Ang talatang ito ay tungkol sa panunuya o pangaasar ng mga taong nagpapanggap na kaibigan pero hindi naman totoo ang kanilang malasakit. Para itong isang taong mabait kapag may guro pero palihim na nananakit sa likod mo. Sa kwento ni Job, ang kanyang mga kaibigan ay hindi gaanong nakatulong sa panahon ng kanyang paghihirap. Itinuturo nito na ang tunay na kaibigan ay dapat mabuti at laging nasa tabi natin. Awit 35:17. Panginoon, hanggang kailan ka titingin? Iligtas mo ang aking kaluluwa sa kanilang kapahamakan, ang aking pinakamamahal mula sa mga leon. Dito ay nagtatanong ang mga awit, Diyos, kailan mo ako tutulungan? Para itong pakiramdam na natatakot ka at sumisigaw ka ng tulong dahil alam mong hindi mo kayang mag-isa. Si Daniel ay nailigtas mula sa mga tunay na leon sa kuweba dahil nagtitiwala siya sa Diyos. Ipinapakita nito na naririnig tayo ng Diyos kapag tumatawag tayo sa Kanya. Awit 35:18. Ako'y magpapasalamat sa iyo sa malaking kapulungan, pupurihin, kita sa gitna ng maraming tao. Matapos humingi ng tulong, nangangako ang talatang ito na magpasalamat ng hayagan sa Diyos sa harap ng iba. Para itong magpasalamat sa tumulong sa iyo sa harap ng buong klase. Minsan ay sumayaw at nagpuri si Haring David sa Diyos sa harap ng lahat nang dalhin ang kaban ng tipan sa Jerusalem. Tinuturuan tayo nito na ipahayag ng lantaran ang pasasalamat sa Diyos para sa kanyang mga pagpapala. Awit 35:19. Huwag mong hayaan ang aking mga kaaway na magalak sa akin ng walang dahilan, ni ang mga napupuot sa akin ng walang dahilan ay kumindat ng mata. Hinihiling ng talatang ito sa Diyos na huwag hayaang magsaya ang mga kaaway sa ating paghihirap. Para itong panalangin
na huwag masiyahan ang mga bully kapag tayo ay nagiging malungkot. Sinabi ni Jesus, "Mapapalad kayo kapag iniinsulto kayo dahil sa akin." Kahit walang dahilan ng iba para maging masama sa atin, itinuturing tayo ng Diyos na mapalad kapag nananatili tayong kasama niya. Awit 35:20. Sapagkat hindi sila nagsasalita ng kapayapaan, kundi sila'y nagbabalak ng mga bagay na magdaraya laban sa mga tahimik sa lupain. Ipinapakita nito na may mga taong ayaw ng kapayapaan at sa halip ay gumagawa ng plano upang saktan ang mga namumuhay ng tahimik at payapa. Para itong isturbuhin ang isang taong nagbabasa lang ng libro para lang manggulo. Naranasan ito ni Nehemias nang may mga taong nagbabalak laban sa kanya habang nire-rebuild niya ang mga pader ng Jerusalem. Ngunit nanatili siyang nakatuon sa Diyos at nagtiwala sa Kanya. Awit 35:21. O ibinuka nila ng malaki ang kanilang bibig laban sa akin at sinabi, "Aha, nakita ng aming mata. Parang inaakusahan ka ng hindi mo naman ginawa." Mga taong nagsasabing nahuli ka kahit wala ka namang kasalanan. Naranasan ito ni Jesus nang pagbintangan siya ng mga Pariseo, ngunit nanatili siyang kalmado at matalino. Ipinapakita sa atin kung paano tumugon ng may pagtitiis. Awit 35:22. Yung nakita ito, "O Panginoon, huwag kang tumahimik, o Panginoon, huwag kang lumayo sa akin." Sinasabi dito ng mga awit, "Diyos, nakikita mo ang lahat. Huwag kang manahimik o lumayo." Para itong pagsusumamo sa isang malapit na kaibigan na huwag kang iiwan kapag may problema. Nang lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig at nagsimulang lumubog, sumigaw siya at agad siyang inabot ni Jesus para iligtas. Ipinapakita nito na laging malapit ang Diyos upang tumulong. Awit 35:23. "Gumising ka at bumangon sa aking hatol hanggang sa aking usapin, aking Diyos at aking Panginoon." Parang hinihiling natin sa Diyos na bumangon at kumilos upang tulungan tayo. Para itong pagtawag sa guro kapag kailangan mo ng tulong sa isang mahirap na problema. Madalas manalangin si Moises sa Diyos na ipakita ang kanyang kapangyarihan habang pinamumunuan ang mga Israelita. At sumagot ang Diyos sa pamamagitan ng mga himala. Laging handa ang Diyos na kumilos para sa kanyang bayan. Awit 35:24. "Hatulan mo ako, O Panginoon kong Diyos, ayon sa iyong katuwiran, at huwag mong hayaang sila'y magalak sa akin." Hinihiling ng talatang ito na maging makatarungan ng Diyos na hukom at huwag hayaang magsaya ang mga kaaway sa ating paghihirap. Para itong panawagan sa referee na maging patas sa laro. Nagpakita si Haring Solomon ng karunungan nang hatulan niya ang dalawang babae na parehong nag-aangkin ng sanggol. Ipinapaalala ng talatang ito na ang hatol ng Diyos ay laging makatarungan at tama. Awit 35:25. "Huwag mong hayaang sabihin nila sa kanilang puso, 'Aha, ito ang nais namin.' Huwag mong hayaang sabihin nila, 'Nilamon namin siya.'" Hinihiling ng talatang ito sa Diyos na huwag hayaang magsaya ang mga kaaway. Iniisip na natalo na nila tayo para itong panalangin na ang mga gustong makita tayong bumagsak ay hindi magtagumpay. Noong inuusig ang mga alagad, patuloy pa rin nilang ipinangaral ang mga aral ni Jesus. Ipinapakita ng kanilang katatagan na kahit pilitin ng iba na patahimikin ang katotohanan, tiniyak ng Diyos na hindi ito kailanman malalamon. Awit 35:26. "Hayaang sila'y mapahiya at malito na sama-samang nagagalak sa aking kapahamakan. Hayaang balutin sila ng kahihiyan at kadustaan na nagmamataas laban sa akin." Hinihiling dito na gawing kahihiyan ng Diyos ang kayabangan ng mga kaaway. Para itong taong nandaraya sa laro, ngunit talo pa rin sa huli. Sa kwento ni Esther, binalak ni Haman na saktan si Mardukeo, ngunit siya mismo ang napahiya. Ipinapakita nito na ang mga nagbabalak ng masama laban sa iba ay madalas na sila ring bumabagsak sa sarili nilang plano. Awit 35:27. "Hayaang sila'y magsigawan sa kagalakan at magsaya na kumakampi sa aking matuwid na usapin. Oo, hayaang lagi nilang sabihin, dakilain ang Panginoon na nalulugod sa kaunlaran ng kanyang lingkod." Ipinapakita naman dito ang kabaligtaran na pagpapala. Ang mga sumusuporta sa tama ay dapat magalak at magpasalamat sa Diyos. Para itong pagbubunyi para sa isang kaibigang nanalo sa karera.
Sa kwento, sinuportahan ni Jonathan si David laban sa paninibugho ni Saul at nakita niya ang katuparan ng plano ng Diyos. Ganito ang saya ng pagtindig para sa kabutihan at pagkakita na nagtatagumpay ang kalooban ng Diyos. Awit 35:28. At ang aking dila ay magsasalita ng iyong katuwiran at ng iyong pagpuri buong araw. Ito ay isang pangako na laging ipahayag ang kadakilaan at katarungan ng Diyos. Para itong ikinukwento mo sa lahat ang tungkol sa isang bayani na nagligtas sa araw na iyon. Nang si Pablo at Silas ay nasa bilangguan, umawit sila ng papuri sa Diyos at himalang pinalaya sila. Ipinapakita ng kanilang kwento ang kapangyarihan ng pagpuri sa Diyos sa lahat ng sitwasyon. Panalangin sa pagtatapos batay sa awit 35. Amang Diyos at Ama, manlilikha ng langit at ng lupa, lumalapit kami sa iyo ngayon na may pusong puspos ng papuri. Ikaw si Jehovah Elohim, ang Diyos na namumuno sa lahat ng bagay. Kung paanong inaalagaan mo ang mga bituin at ang sanlibutan, alam naming inaalagaan mo rin kami. Ikaw si Jehovah Rapha, ang aming manggagamot. Pagalingin mo ang aming mga katawan, aming isipan at aming puso. Baliin mo ang bawat tanikala ng problema sa aming pamilya, pananalapi at kalusugan. Dalhin mo ang kapayapaan at pagpapala kung saan may mga pagsubok. Ikaw si Jehovah Jireh, ang aming tagapagkaloob, at si Jehovah Shalom ang aming kapayapaan. Kapag mahirap ang sitwasyon sa aming tahanan o kapag kulang kami sa pangangailangan, nagtitiwala kami na ikaw ang magbibigay at magdudulot ng kapayapaan. Panginoon, hinihiling namin ang iyong makapangyarihang mga anghel na magbantay sa aming mga tahanan at pamilya. Ilayo mo kami sa kapahamakan, sa takot, at sa lahat ng plano ng kaaway. Takpan mo kami ng iyong kalasag ng pag-ibig upang walang panganib ang makalapit sa amin. Salamat, Panginoon, sa palagi mong pakikinig sa aming mga panalangin at sa iyong napakalalim na pag-ibig sa amin. Naniniwala kami na sa iyo, kami ay ligtas, pinagpala, at iniingatan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus kami nananalangin. Amen. Kung kaya mo, pakinggan mo ang panalangin ito mula sa awit 35 mo araw-araw sa loob ng 7 araw. Ang bilang na 7 sa Biblia ay sumisimbolo ng kaganapan. Habang ginagawa mo ito, magtiwala kang magdadala ang Diyos ng pagpapala, kagalingan at proteksyon sa iyong buhay at pamilya. Mangyaring ibahagi ang iyong mga patutuo sa comments dahil baka ang iyong kwento ang maging inspirasyon ng iba. At huwag kalimutang ibahagi rin ang panalangin ito sa iyong mga mahal sa buhay upang maranasan din nila ang mga pagpapala ng Diyos. Pagpalain ka nawa ng Diyos, ang ating manggagamot at tagapagtanggol sa isang dakila at makapangyarihang paraan.